Alright. Alright. I like to be you, do it, and baby. Alright. Now. Hello, my dear. Hello, hello, hello. Another day, another collective reading. Tingnan natin, my dear. Anong sinasabi ng ating mga gabay? Okay. Anong masasagap natin today? Anong masasagap natin today? Actually, medyo plain yung energy ko. So, I will just let the cards or the spirit guide talk to me. Tell me something. Okay. Ano nangyayari ngayon? Kaninong energy? The Knight of Pentacles. Energy ng Taurus, Virgo, and Capricorn may kinalaman sa usapin ng pinansyal. The Nine of Swords, stress na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, my dear. Okay? Uy! Problema sa usapin ng pera, my dear. Nandito ka or nahanap ka ng reading na to kasi, my dear, nagkakaroon ka ng problema sa usapin ng pinansyal. Nagkakaroon ka ng stress, overthinking. Ayan. Sa energy ng Nine of Swords. Dala-dala ng Nine of Swords yung stress and overthinking. Pumasok ang energy ng Gemini, Libra, and Aquarius. The Three of Wands. Okay? Parang gusto mo mag-level up. Parang gusto mong mag-next level na, my dear. Okay? Tingnan natin, my dear, ha? May problema ka daw sa usapin ng pinansyal. Kakaroon ka ng sleepless night. Overthinking. Sa energy ng Three of Wands, actually maganda yung Three of Wands, my dear, eh. Kasi pag lumalabas yung Three of Wands, ibig sabihin may panibagong chapter sa life mo ang magbubukas. Pero medyo na-curious ako, my dear, bakit meron kang Nine of Swords? We have here the energy of calm. Nawawala yung relaxation mo, my dear. Okay? Nababalot ka ng stress. And it's really normal, my dear, na pag nababalot ka ng stress, nababalot ka ng overthinking, maski gaano karaming magagandang bagay ang i-offer sa'yo ng universe, hindi mo talaga siya ma-appreciate. Proven and tested yan, my dear, aprobado by BFAD. Kahit gaano karaming magagandang bagay ang nangyayari sa buhay mo, my dear, as long as nawawala yung inner peace mo, yung pangloob na katahimikan, okay? Katahimikan ng iyong mind, ng iyong soul, hindi mo na-appreciate yan. Kasi, nagtaka ako bakit kay stress, marami namang mga pintong nagbubukas para sa'yo. Marami kang may offer sa mundo, okay? Okay, next. Collaboration, backup. Kailangan mo ng tulong, my dear, sa energy ng collaboration and backup. Baka nag-e-expect ka ng help, nag-e-expect ka ng tulong, kasi yan ang energy ng collaboration, okay? Next is the energy of, the energy of curse, okay? Merong energy of friendship. Ay! Okay, my dear, maano to? Malalim. Okay, my dear. Kasabay ng makinig na mabuti. Makinig ng mabuti. Listen to me. Listen to me very carefully. Etong last card na to, na energy ng curse at saka friendship, mag-iingat ako sa kaibigan ko. Somebody na really close sa'yo ang trumatraidor sa'yo, my dear. Okay? Nagsesend to ng curse. Nagsesend ng hate. Nagsesend siya ng something sa'yo, my dear. No? Magiging maingat din ako, my dear, kung kanino mo sinasabi yung mga nangyayari sa'yo, my dear, kasi baka posibleng isinasabay niya. Okay? It's really given over here, my dear, na naghihintay ka ng tulong. Naghihintay ka ng help, ng comfort, yun na nakukuha ko over here. Pero nagsabay-sabay, my dear, eh.
wala kang inner peace, wala kang kapayapaan, wala kang kapanatagan ng isip, na-i-stress ka, nape-pressure ka, connected sa energy ng itong tatlo na to, ito ang magiging blockage mo, my dear. Una, wala kang kapanatagan. Pangalawa, walang tumutulong sa'yo. And then, itong energy ng curse. May nagpapadala sa'yo, my dear, ng hate. Nasa loob ng energy ng friends. Team, connection, network, kaibigan. Talaga naman. Talaga naman. Talaga naman. Tingnan natin, my dear, ha? Kaya ako sa'yo, my dear, mag-iingat ako kung kanino ko sinasabi yung mga bagay na nangyayari sa buhay ko. Mag-iingat ako. Kasi meron mga tao na hindi nagiging masaya sa success mo. Kasi ang nasa isip lang nila kasi, ayaw nilang malamangan. Hindi nila iniisip yung side mo, kung bakit ka nagpupursige, bakit ka nagsusumikap, 'di ba? To the point na walang gustong tumulong sa iyo, my dear. It is really given na kailangan mong maabot yung mga bagay na gusto mong marating sa buhay mo nang ikaw lang. Kasi naghihintay ka ng collaboration, naghihintay ka ng backup, pero wala kang makita, walang gustong mag-offer ng kamay sa'yo. Walang gustong mag-offer ng help sa'yo. Okay? So, anong pinakamaganda ditong gawin, my dear? Ibalik mo yung inner peace mo. Yung inner na kapayapaan mo, my dear. No? I-build mo yung self-confidence mo. Convert negative energy into positive. Kung ano man, my dear, yung nagpapagulo sa puso mo, sa isip mo ngayon, isipin mo na lang, my dear, na ibinigay sa'yo yan kasi alam ng buong may kapal na may likha ng langit at lupa na kaya mo yan. Okay? And of course, isarado mo yung bibig mo. Itik bait imo ba? Isarado mo yan. Ha? Kasi minsan naghahanap lang tayo ng comfort. Gusto lang natin na makakausap. Uy, kasi ganito, ganyan. Siyempre, makikinggan ka, pero hindi mo alam kung ano naglalaro sa isip ng, my dear, may nagpapadala sa'yo ng negative energy. Merong nagpapadala sa'yo ng palipad hangin para hindi ka makapag-focus dito sa energy. Ay, given, my dear, pakititigan na mabuti. Curse at saka ng friends. Nagsama pa talaga sila. Okay? Para hindi mo makita, my dear, yung mga magagandang oportunidad na nangyayari sa harapan mo. Makita mo lang yung mga negative. Mag-isa ako, walang tumutulong sa akin, pagod na pagod ako, lagi na lang ako. Malamang! Buhay mo yan. Next, it's time for me to heal. It's time for you to heal, my dear. Yung healing process na yan, hindi yan manggagaling sa iba. Manggagaling yan sa'yo. It's your decision. It's your decision. Walang broken na tao na nakakarating dun sa success. It's proven and tested, my dear. Yung pabiktim ka lagi, yung lagi mo binibilang lahat ng sakripisyo mo, yung lagi kang api, laging kang kawawa, walang nakakarating sa success na ganun na tao, my dear. Kasi karamihan ng tao na nakakarating sa energy ng success is yung mga tao na nakapag-move on. Move on na nakakapagdala sa'yo dun sa success. Move on, hindi pa victim. Hindi itong 9 of Swords neto. Pakititigan si 9 of Swords. Di ba? Mukhang pressure na pressure siya dyan. Mukhang masakit ang ulo niya, hindi siya makatulog. Okay? It's time for you to heal. Okay? So, kung ano yung mga bagay na nangyari in the past, my dear, it's time for you to let go. Okay, meron tayong 1, 2, 3, additional 3 cards, okay? I wish I had treated you better. Okay? Kung ano yung mga opportunity na nakuha mo, my dear, mga bagay na parang pinalagpas mo. It really doesn't matter kung sa relationship, sa buhay mo, usaping pera, na hindi mo pinahalagahan, na hindi mo binigyan ng importansya, it's time for you to heal doon sa energy na yon. Okay? Kasi past na yun eh. Nabubuhay ka ngayon, tapos ang nasa isip mo, sana minahal ko siya ng mabuti, sana pinahalagahan ko siya ng mabuti, sana nung nagkaroon ako ng 3,000, sana nagkaroon ako ng 30,000, sana nung nagkaroon ako ng 1 million, nagpagawa na ako ng bahay, sana
Sana, 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 sana. May magagawa pa ba yun? Wala na magagawa yun, my dear. I wish I had treated you better. You wish. Kaso past na yun, my dear. Mababalikan pa ba natin? Okay? Unang card natin is time for me to heal. Galing dito sa energy ng past. Yung mga panghihinayang. Nangihinayang ang puso mo. Okay? You don't know how hard it was to let you go. Okay? You don't know how hard it was to let you go. My dear, minsan sa buhay natin, kailangan natin gumawa ng desisyon. Okay? Kailangan na, ito my dear na lumalabas dito, ito yung sa tingin ko yung nagtitrigger ng stress mo. Ito yung nagtitrigger sa'yo, my dear, ng pagka-stuck mo sa isang lugar, yung energy ng past. Tapos itong energy ng curse, alam mo my dear, ako malakas ang paniniwala ko na maski ano pa ang maldisyon or curse na gawin ng mga tao sa iyo, my dear, as long as ikaw, you are okay, hindi siya tatalab. Okay? Hindi siya tatalab. Naniniwala ako dun, my dear. In Jesus' name, I really do believe na maski kahit magdipa-dipa pa yan siya dyan, magtirik pa siya ng 100 kandila, kahit ano pang gawin niya, my dear, as long as ikaw, you are healed, okay yung inner peace mo sa loob, hindi yan e-epekto, no? Nagwo-work lang naman tong negative energy kung ikaw ay negative. Kasi itong energy ng curse, itong energy ng hate, ito ay negative. At papasok lang yan sa'yo, my dear, pag ikaw ay negative, okay? Sabi dito, you and I were too young. Masyado pa kayong bata. Kung sa relationship to, masyado pa kayong bata nung nagsama kayo, hindi pa ninyo alam ang mga bagay-bagay, hindi pa talaga kayo hinog para pumasok sa relationship. So, kung naghiwalay kayo, it's really okay. 'Di ba? Hindi pa talaga kayo handa na pumasok doon sa pinto na yon, sa portal na yon ng mundo, ng buhay. And, baka sinasabi dito, my dear, kaya siguro na mismo yung mga opportunity, kaya siguro yung mga malalaking mga blessing na dumating sa'yo before ay na mismo because masyado ka pang bata. Masyado ka pang bata, my dear. Hindi mo pa alam kung anong gagawin mo sa 1,000,000, sa kalahating milyon, sa 3,000, sa 4,000. Hindi mo pa alam yun. Because you are too young, my dear. Okay? So, itong third row natin dito, my dear, sinasabi dito, my dear, na kailangan mo mag-heal sa mga bagay na nangyari sa nakaraan. Na posibleng sasabihin mo sa sarili mo, ay, ang tanga-tanga ko, ang bobo-bobo ko, meron na ako dating 10,000, meron na ako dating 20,000, bakit hindi ko pa itinayo ng negosyo? Ay, ang tanga-tanga ko kasi hindi ko pinahalagan si Don Facundo, si Corazon, kung sino man yan na tao. My dear, nagkita kayo ng tao, bata ka pa. Hindi mo pa alam, you are both young. Nagkaroon ka ng ganung pera, you are young. Ngayon ka lang nakadevelop na, ay, mahalaga pala ang pera, ay, mahalaga pala siya sa akin. And anong gagawin natin? I-rewind natin? Babalik tayo sa nakaraan? Tapos, meron ka ditong curse ng friends. Alam mo, my dear, itong curse ng friends, I think this is more on evil eye, negative energy. Kasi minsan, my dear, pag meron tayong pinagdadaanan, we are broken. Lalo na pag sa inuman yan, kung ikaw yung umiinom, alam mo ba, nag-away kami ni ganito. Alam mo ba, Siyempre, yung kaibigan mo, wala naman choice yan kung hindi pakinggan ka. Pero pagkatalikod mo, yabang naman nun. Ang daming sinabi. Nakensyo may bahay sila noon. Tapos, ang laki-laki ng bahay nila. Ang dami-dami nilang gamit. Tapos, ganito ganyan. Naghirap sila, ganun-ganun. Akala mo, naiintindihan ka. Naghahanap ka na ng comfort. Naghahanap ka na ng love. Nagnegosyo ako noon. Alam mo ba, ang dami-dami kong stock. Ang dami-dami kong sapatos. Ang dami-dami kong ganyan. Ngayon, tingnan mo. Di mo alam pagtalikod mo. Buti nga. Yabang ka kasi. Deserve mo yan. Kaya minsan, imo ba, iokdom. Itikom mo yung imo ba. Kaya kasasabi mo ng kasasabi, ayan, tuloy, na nadidevelop na hate.
Okay? Let me just share you this one, my dear. Ganon din sa relationship, ha? Ganon din sa relationship. Igagrab ko na tong opportunity. Sit down, umupo ka dyan at nanggigigil ako sa'yo. Umupo ka dyan. Ha? Sa relationship din, nag-away kayong mag-asawa. Ganito kaya, walang bigas, walang ganito, walang ganyan, walang ganon. Tapos ikaw naman, lapit ka sa kaibigan mo, o sa nanay mo, o sa tiyahin mo. Alam mo ba, si ganito ganyan, si ganito ganyan, si ganito ganyan, si ganyan, ganyan, ganyan. Tapos pagkalipas ng ilang linggo, magkabati na naman kayo ng asawa mo. Kanya naman, labing-labing, mahal na mahal kita, I love you so much, okay na kayo ulit. Sa tingin mo ba yung pinagkwentuhan mo naka-move on? Hindi. Maiintindihan nga, magkabati kayo, pero yung negative na energy na sinabi mo dun sa partner mo, mababago ba yun? Parehas ba kayo ng likaw ng bituka? Na pagkatapos mo boom boom pow ching ching blang blang, okay na? Hindi. Kaya minsan, my dear, kung meron tayong pinagdadaanan, it's really better, or it's really okay na wag natin masyadong broadcast na lang muna. Kontrolin na lang muna natin yung sarili natin. Mag-meditate na lang muna tayo, 'di ba? Meditate, pray, punta ka sa simbahan. Kasi yun ang nakukuha ko dito, my dear. Kaya maraming tao ang nagagalit siguro sa iyo, my dear, kasi iba yung pananaw mo sa pananaw nila. Okay? So anyway, alis na tayo doon. Masyado tayong tumambay doon. Ang haba na ng oras natin dito. Nasa 16 minutes na tayo. Let me see, my dear. Last 5 cards. We have here the 7 of Sword. May backstabbing na energy talaga. 7 of Diamonds and the 7 of Sword is a backstabbing energy. May tumitira sa'yo patalikod. Sana all tinitira patalikod. No, hindi yan. I'm just joking, no? Yung energy na yan, my dear, is more on backstabbing energy. No? So, posible, my dear, na kaya hindi ka rin makapag-concentrate is because meron ngang nagpapalipad hangin or gumagawa ng energy na course sa circle of friends mo. Okay? So, next time na meron kang pagdadaanan, wag mo na ikwento sa mga kaibigan mo, ha? We have here the Jack of Speed. Okay? Lalaki. May lalaki, my dear. May lalaki. Lalaki, my dear. Lalaki ang tumitira sa'yo patalikod. Sana all. Sana all tinitira patalikod. No? Lalaki, my dear. May nagsiselo sa'yo na lalaki. No? Naiinggit sa'yo yung lalaking yon, my dear. But overall na energy, my dear, nai-stress ka dito. And I think ang kinakailangan lang dito, my dear, is hanapin mo, my dear, yung iyong inner peace. Yung iyong kapayapaan ng iyong puso at yung iyong isipan. Okay, my dear? Kasi marami naman nangyayari sa'yo dito na opportunity. Tapos, wag ka masyadong mag-expect na tutulungan ka ng tao. Wag ka masyadong mag-expect na lagi sila nandiyan dyan para sa'yo. Wag ganon. Okay? We have here the 5 of Speed. Nangingitim, my dear. Grabe yung inggit talaga sa'yo, my dear. Inggit to. Grabe yung inggit, my dear. No? Kayanin mo to, my dear, mag-isa. As much as possible. Mind over matter. Kayanin mo to mag-isa. Huwag ka mag-expect ng tao na parang magiging Superman or magiging superhero mo na mag-aalis sa'yo sa sitwasyon na yan. Kumapit ka sa ating buong may kapal. Keep on praying. Keep on manifesting, my dear. We have here the 3 of Diamonds and the 9 of Cups. My dear, good news. Lahat ng minamanifest mo in life sa energy ng 9 of Hearts pala. Sorry, sabi ko ba Diamonds? 9 of Hearts. Ito, 3 of Diamonds, 9 of Hearts. Sa energy ng 9 of Hearts, pagkakalob sa'yo, my dear, may Ace of Hearts ka dito, my dear. Ibig sabihin, walang imposible pagdating sa mga minamanifest mo. Meron ka man ngayong problema sa usapin ng pinansyal or medyo malabo sa'yo, my dear, kung ano magiging destination mo in the future. But believe me, as long as mag-focus ka lang sa mga gusto mong mangyari sa buhay, makukuha at makukuha mo siya, my dear. Maging positive lang yung iyong outlook at iukdo man imo ba, itikom mo yung bibig mo, huwag kang magpabiktim, huwag kang magpaawa effect. Ang gawin mo, my dear, mag-relax ka, mag-pray ka, mag-meditate ka, mag-mind over matter ka. Itaas mo, my dear, ang frequency ng positive energy sa katawan mo, and believe me,
magiging successful ka. Okay? Sa'yo nang sinisisi kita kasi ang bunganga mo ba hindi maitikom? Ang ingay-ingay mo. Ang gigigil talaga ako sa'yo. Pa-victim ka. Ay, kasi gano'n. Okay na, bago pa ako high blood din dito, my dear. Okay, my dear. Yan ang iyong collective reading. Somehow, my dear, kung na high blood ka rin kagaya ko, don't forget to subscribe. Pag-click po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And of course, free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.